Alright, magandang umaga na sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga ka-campaign. So may gusto lang ho ako na-share ho sa inyo. Tungkol ho ito sa naging revelasyon ni Larry Gadon, na kung saan nagbigay siya ng reaction sa naging revelasyon ni Amy Marcos sa rally kagabi, na kung saan para sa akin wala hong kakwinta-kwinta ang kanyang revelasyon. Kasi old at hindi natin alam kung katotohanan nga ba ang kanyang sinasabi doon, 'di ba? Pero ito ho mga ka-action, magugulat ho kayo dito sa naging revelasyon nito ni Larry Gadon. Kaya pala siguro todo kayo dito si Senator Amy Marcos. Ito ho mga ka-action, panoorin muna natin at pakinggan. Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito, na sinisira niya hindi si BBM, kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, no? 36 years na niyuyurakan, sinisipa, dinadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Na ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga lumugmok sa ating bansa. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at kaya pinakasalan ni Lisay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalokohan yan. Huwag nating maliitin ang pagmamahal ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos, sapagkat noong panahon na yon ay dapang-dapa sila. Talagang kanyang minahal ang ating Pangulo noong panahon na hirap sila, noong panahon na niyuyurakan at tinatadyakan ang kanilang pangalan. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Sana napunta ang utak mo, Amy? Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong bagman diyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta. Sa aking pagkakaalam, sa mga media circle, ay malapit na kumanta yung iyong bagman diyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. At yung hindi ka na pagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat ay yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas. Ngayon maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo bang sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Amy. Nasaan ang utak mo? Gusto niyong pag-resign si BBM? Iilang piraso lang naman kayo na nagsasabi niyan. Takot na takot kasi kayo na malapit na kayong makorner, malapit na kayong makasuhan, malapit na kayong makulong kayo na mga kalaban ng politika sa administrasyong BBM. Nagsisigawan kayo, iilang piraso lang kayo gusto mag-resign, samantalang mas marami ang naniniwala at kumakampi kay Presidente Bongbong Marcos. Yung mga aligasyon ng mga adik-adik na yan, lumang tugtugin na yan, wala nang bumibili dyan. Kahit nga noon pang binabato yung issue na yan kay President Bongbong Marcos, anong nangyari? For the first time, a majority elected president ang ating naihalal for the first time. At for the first time, nagkaroon ng boto na pagkarami-rami ng 31 million plus. At yan ay kauna-unahang nangyari. At yan ay kahit sa kabila ng paninira kay BBM at yang mga adik-adik nan. Lumang tugtugin na yan, wala nang bumibili dyan. Kayo lang na mga bumibili dyan, yung mga kulang
yung mga bobo. At sinisiraan mo pa si BBM para ikaw ay makapagtakbo sa ticket ni Sara as Vice President. Yan pala ang plano mo, ha? Na magtumakbo kang Vice President kay Sara. Nasaan na? Nasaan ang lohika mo? Nasaan ang iyong isip na punta? Ha? Kinakampihan mo ang mga mamamatay tao, ang mga magnanakaw, ang mga korap. Hindi lang korap na sobrang corruption ang ginawa niyan. Diyan lang sa flood control project. Kung hindi pa dahil kay BBM, hindi mabubunyag yan. Tapos ngayon, ikaw pa ang kumakampi sa mga magnanakaw. Ano ka ba? Pambihira ang utak mo, Aimee. Hindi ko malaman kung saan mo nakuha yung utak mo. Si Sara, walang kapanapanalo yan sa pagka-presidente. Kayo lang ang nagsasalita ng ganyan sapagkat kinukondisyon nyo isip ng mga Pilipino. Dahil takot na takot kayo, takot na takot ang mga Duterte at ang kanilang mga tauhan na sangkot sa mga corruption, takot na takot kayo na kayo ay makukulong na. Kaya yan ang inyong pinagsisintir. Kaya kayo ay kinakalaban at binabagsak nyo ang gobyerno ni BBM. Hindi kayo mananalo sapagkat nasa likuran ni BBM ang milyon-milyon na mga Pilipino na naniniwala na ang buhay natin ngayon ay mas maganda at mas may tinatahak na direksyon kaysa naman nung nakaraang panahon na wala talaga, na wala sabog-sabog lahat. Kaya Aimee, mag-isip-isip ka. Hindi ka namin papayagan dyan sa ginagawa mong yan. Sapagkat kami mismo, kami mga Marcos loyalist, kami mga taong mga Pilipino na naniniwala sa kagandahan ng ating demokrasya ang magiging kalaban mo. Hindi ka naman nanalo kahit kailan. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Sa lahat ng sinabi ni Larry Gadon, doon ako napapaisip sa sinasabi niya na malapit ng kumanta. Sino kaya itong malapit ng kumanta? O isipin mo ha. O, naging contributor pa pala ng campaign si Diskaya. O, galing kay Larry Gadon yan ha. O, yan ang ating aabangan. 'Di ba? Yan ang ating aabangan. O, kung sino na ang tinutukoy ni Larry Gadon na malapit na daw kumanta. Ayun. Ayun na. Ayan na ang sinasabi natin. Kaya ito nga ho mga ka-action, napapaisip ako. Halimbawa man, kung halimbawa man, wag naman sana, buyag lang. Kung magpalit halimbawa, at itong mga iniidolo ng mga DDS ang papalit, alam nyo, nakakapanghinayang. Nakakapanghinayang dahil itong sinimulan ni Mr. President Bongbong Marcos, hindi natin alam kung kayang ipagpatuloy sa papalit. 'Di ba? Oh, alam naman natin kung sino ang gusto na ipalit ng mga DDS, 'di ba? At itong mga nandoon sa ibang bansa, pag magpalit ang administrasyon, halimbawa, wag naman sana, 'di ba? Sa tingin nyo ba, maano pa kaya yan? Nako, tuwang-tuwa ho yan. Baka duro-diretso agad pa uwi si Roque. Duro-diretso agad pa uwi ito si Maharlika. 'Di ba? Oh, sa tingin nyo, yung nakakulong, oh, yung nakadetain hanggang ngayon, si Kibbs, sa tingin nyo ba, may pagpatuloy pa yan? Yan ang tanong lang natin. Kung halimbawa, magpalit ng administrasyon. 'Di ba? Oh, kaya, kawawa ang bansa natin, mga ka-action, kung magpalit ng administrasyon. 'Di ba? Kaya mas mabuti pang mas mabuti pang matapos na lang ang termino ni Mr. President Bongbong Marcos hanggang 2028. 'Di ba? Kaysa magpalit ng administrasyon. Tapos yung papalit. Sus, Ginoo. Napakahina. Napakahina. Sa totoo lang. Yan lang ang masasabi ko. Wala sa mukha niya na maging presidente. 'Di ba? Kahit sa 2028 pa yan lumaban, sabi ko nga sa inyo. Ginagarantiya ko halimbawa, ito, opinyon ko lang, no? Kapag si Mayor Leni Robredo talaga magiging kalaban niya, nako, wala talaga yan. Si Mayor Leni Robredo, malaki ang chance, 60 to 70% mananalo ho yan. Kaya talaga ipanalo yan
ng milyong Pilipino. 'Di ba? Yan ang opinion ko diyan. 'Di ba? Pero ito, aabangan ho natin ito ha. Talaga ito si Larry Garon, hindi na talaga nakapagpigil, talagang gin-reveal niya na rin. Pero salamat naman. Sino ano bang tawag dito? Secretary ba to? Secretary ng Poverty, no? Sek, salamat naman Sek sa inyong reveal ha. Kahit noon inaway-away mo kami ng mga kakamping. Pero past is past, okay? O harapin natin ang ngayon, 'di ba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.